Araw-araw tuwing dapit hapon ay naroon si Puring. Umaasa balang araw ay palalayain din si Narsing at babalik sa kanya. May kung anong kapangitang lumalabas mula sa kanyang dibdib at nakikita sa kanyang mukha. Katulad siya ng ibang tao habang patay ang puso'y patay rin ang buhay. Ilang beses tinatanong ni Goryo kay Puring kung gusto nitong lumayo sa lugar na yun. Pero tumanggi si Puring. Doon niya hihintayin ang pagbabalik ni Narsing. Balang araw ay patatawarin din siya nito. Kumalat ang balitang sa kulungan daw ay di matahimik si Narsing. Dahil gabi-gabi nagpapakita ang kaluluwa ng ama. Wala daw sinasabi ang ama. Basta't malungkot daw na nakatingin kay Narsing. Saka mawawala. Talagang wala akong magawa sa'yo! Magagalit sa akin ang ating mga kababaryo pagka pinatulang kong babae niyan! Pagkatapos ng ginawa niya kay Gusting! Apo ni Gusting! Paano na sigurado ang anak yan ni Narsing? Alis nga dyan! Walang hiya ka, Goryo! Huwag mo akong idamay sa iyong kamalasan! Bakit, Goryo?
Ang anak ni Puring ay anak ng demonyo. May mga buhok sa mukha. May mga ngipin na. May dalawang sungay na araw-araw ay lumalaki. Goryo. Ay. Oy. Goryo. Goryo, kaming dalawa, gusto namin tumulong sa bata. Goryo, uy, doon sa loob. Gusto lang namin papasok kami. Tayo na! Tutulong kami. Kung lumaki ka na, ano kaya ang itatawag nila sa'yo? Christina siguro. O kaya ay Teresa. Pero patawarin mo ko, anak. Ni hindi kita mabigyan ng pangalan ngayon. O maski na bukas. O maski sa mga darating na panahon. Saang simbahan ka tatanggapin para mabinyagan? Mabuti pang wala ka na lamang pangalan. Mabuti pang wala na makaalala sa'yo. Anak ni Puring, yun lang ang sasabihin nila. Buti pang pangalan ko na lang. Mahal kita. Anak ko, mabuti pang mamatay ka na. Kaysa lumaki ka isinakda ng kapalaran. Kinatatakutan. Tinatawag na anak ng dyablo. Ang sabi ng iba, pinauni Puring ng buhay ang kanyang anak. Ang sabi ng iba, pinisil muna niyang ilong para mamatay.